Sang pinagpalat, magandang araw po sa ating lahat. Patuloy nating pagnilayan ang kagandahang loob, ang awa, pagmamahal ng Diyos na hindi natin matatawaran. Marahil, nahihirapan po tayong unawain itong narinig nating talinghaga. Bakit? Katulad ng complaint, reklamo, yung unang dumating, sabi niya, bakit pareho lang kami? Kami nagpagal sa buong maghapon. Ito, isang oras lang, tapos pareho ang tinanggap namin. So marahil, nahirapan tayong unawain po yun. Parang, di nga makatarungan. Tama. Kung katarungan ang pinag-uusapan, marahil tama ka. Marahil tama ang ating pag-iisip. Pero sa bandang huli, anong sinasabi ng talinghaga? Hindi yung katarungan. Dahil katarungan, binigay yung pinagkasundong upa. Pero ano ang ibang usapan? Ang kagandahang loob ng may-ari ng ubasan. Magandang yung kalooban, hindi katarungan. Nilampasan niya yung nararapat na pinag-usapan. Nilampasan niya yun, yung kagandahang loob. Kaya, sabi ko, nahirapan tayo, unawain yun, tanggapin. Yun nga ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. Ang mga pamamaraan ninyo bilang tao, ang mga kaisipan ninyo bilang tao ay napakalayo sa pamamaraan pag-iisip ng Diyos. Kung pag-usapan ay katarungan, kung nagkasala tayo, ano kagad naisip mo? Katarungan, parusahan. Parusa. Pero hindi pag-iisip ng Diyos yun. Anong sabi niya? Lumapit kayo. Huwag kayong matakot. Natatakot tayo dahil marami tayong kasalanan. Pero ang sabi ni Propeta Isaiah, ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, huwag kayong matakot. Narito ako. Narito ako upang tulungan kayo, iangat kayo, itaas sa inyong abang kalagayan. Yan ang pag-iisip ng Diyos. Hindi katarungan. Nilalampasan niya yung katarungan. Ang kanyang kagandahang loob ay nangingibabaw. Kaya yung mga gulang, di ba, kapag nag-away yung kanyang mga anak o yung dalawa, sabi niya, unawain mo naman ang kapatid mo. Kung sakali may kasalanan, hindi niya sinasabing walang kasalanan kapatid mo. Unawain mo. Ano ibig sabihin unawain? Unawain, ang awa. Hindi katarungan, hindi yung nararapat. Dahil punong-puno ng habag at awa ang Diyos. Tayong lahat na nagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon. Yung iba marahil hindi tumutugon. Yung iba marahil sa huling oras. Pero wag mong hayaan umiral ang inggit sa puso mo. Kapag umiral ang inggit, nako, mahahantong ka sa kaguluhan, sa hindi pagkatuwid ng buhay mo. Kung inggit. Kapag inggit, marami kang naisip na masama, hindi tama. Pero kapag habag, awa, yung nakapako sa krus kasama ni Jesus, 2 tulisan, 2 kriminal. Last minute, sabi lang ng isa yung nagsisi, Panginoon, alalahanin mo po ako kapag kayo'y nakarating na sa kaharian mo. Anong sabi ni Jesus? Sa araw na ito, makakasama kita, makakasama mo ko sa paraiso. Anong sasabihin na sa Panginoon? Panginoon, yan ay huli na lang po eh. Di ba nakikita ang habag, pagmamahal ng Diyos?
Kaya huwag tayong magkumpara. Kapag tayo magkumpara, ililitaw yung pag-inggit. Kapag tayo nagkumpara, marahil sasabihin mong, mas mataas ako sa iyo, o kaya mas mababa ako. Hindi. Lahat tayo mahal ang Diyos, lahat tayo pinagpala. Lahat gusto niya maging ganap ang ating tuwa at kaligayahan. Nilalampasan niya yung katarungan. Kung katarungan ang ginamit ng Diyos, hindi po ako pare. Wala ako rito. Marami akong nagawang kasalanan. Mas maraming banal na dapat maglingkod sa Diyos. Pero sa kanyang awa, biyaya, ako'y kanyang tinawag, naglilingkod mahigit 50 taon na. Hindi dahil sa aking lakas, ngunit dahil sa biyaya, lakas, awa ng Diyos. Kaya sana matuto tayong magpasalamat. Parang maalis ang inggit, laging bilangin ang mga biyayang inyong tinanggap sa Diyos. Period. Count your blessings, and then you will always be grateful to the Lord. Panginoon, wala akong masasabi sa iyong kagandahang loob. Salamat, salamat, salamat sa mga pagpapalang pinagkaloob mo. Patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Kami lumalapit sa iyo, naninikluhod, pagpalain mo pong bawat isa sa amin. Hindi dahil kami ay, ito ay nararapat sa amin. So parang we deserve. Parang sinasabi natin, Panginoon, ito ay karapatan ko. Pag pinag-usapan, biyaya ng Diyos, hindi mo karapatan nyo, kaya biyaya, bunga ng kalooban, kagandahan loob ng Diyos. Wala tayong karapatan sa harap ng Diyos sa banal. Pero nandoon, umiiral ang kagandahan loob ng Diyos. Yan ang mabuting balita. Ano mang nangyari sa buhay mo, ano mang nagawa mo, nilalampasan ng Diyos ang nararapat. Siya mismo ang umako sa ating mga kasalanan, sa kamatay, nararapat sa atin. Tanda ng kanyang marugdom, malalim na pagmamahal. Sana tularan natin yun. Huwag hayaang umiral ang inggit, ikumpara ang sarili mo sa iba. Ngunit, bilangin mong lagi, count your blessings, at laging magpasalamat sa Diyos. Yung mga iba, basta ipagdasal mo kung sakaling di tumutugon. Pero wala tayong masasabi, ito ay karapatan ko. Lahat ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Ito ang kanyang hangarin. Maging mapalad, maging mabiyaya, maging maluwa, maaliwalas, malaya ang ating buhay sa kanyang paglilingkod sa kanya. Ano po ang kanyang pangbunga na panalangin natin? Panginoon, lahat ng utos mo ay umuwi sa pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa-tao. So, hindi tayo binigyan ng mga utos para tayo alipinin. Ngunit binigyan tayo ng utos upang tayo maging malaya, maging ganap ang ating buhay at saya. Amen.